Magandang araw po. Ako po si Reggie Manglalan, taga Baligat, Batac City, Ilocos Norte. Gumagawa at nagtitinda ng Fresh Mickey. Madalas na naman ngayon ang pag-ulan. Sa ganitong panahon, di ba napakasarap humigop ng mainit na sabaw? Dito sa Batac, Ilocos Norte ay may isang pagawaan ng noodles na kilala rito na Fresh Mickey. Bukod sa freshly made ay talaga namang binabalik-balikan ng mga customers. Tuturuan ko kayo kung paano ang gumawa ng Fresh Mickey. Narito po ang mga ingredients na ating gagamitin. 1 kilo po na harina at tubig po. Sa 1 kilong harina, kailangan natin ng 500 ml na tubig. Sa paghalo ng harina at saka tubig, kailangan ng saktong sukat ng tubig para hindi malubnaw ang ating gagawing Fresh Mickey. Umpisahan na po natin ang paggawa. Paghaluin lang po natin ang harina at saka tubig. Haluin lang natin ng maigi para mamold natin yung harina. Tiyakin natin na mahalo yung maigi yung tubig at saka harina para madali siyang i-mold pag padaan natin sa dough roller. Ang palatandaan po pag okay na po siya ay ganito na po siya na madali mo na siyang mamomold po. Itong masa na ito ay pwede na nating ipadaan sa dough roller. Ito na po ang finished product na napadaan natin sa dough roller. Ngayon ay hihiwain na natin ang dough gamit ang sangkalan at kutsilyo. Tiklopin natin ito para madali natin siyang hiwain. Ingat lang po tayo sa paghihiwa para hindi po mahiwa ang ating mga kamay. Yung nipiso at saka kapalho nito ay depende po sa inyo na gagawa po. Kung mas maganda, mas manipis, mas madaling lutuin. Sa paghiwa po ay kailangan po nating nipisan para po madali pong maluto yung noodles po. Ito na po ang ating finished product, ang Fresh Mickey. Ang noodles ay mano-manong ginagawa, kaya't siguradong sariwa at masarap. Kamusta naman po kaya ang kita? Sa halagang 1,100 na puhunan, makakabili tayo ng 1 sakong harina. At makakagawa tayo ng 40 kilos na Fresh Mickey. May ibebenta natin ito ng 60 pesos per kilo. Ang kabuuan ng pagbebentahan ay 2,400 pesos. At kikita tayo ng 1,300 pesos. Bumilang na ng taon ang kabuhayang ito nila Kuya Reggie. Pero paano kaya nila naisipan na gawing itong kabuhayan? At kanino naman kaya niya ito natutuhan? Natutunan ko po ang paggawa ng Mickey po
Dahil po tinuro po sa akin ng mga magulang ko po. Ang Mickey po kasi ay kilala sa lugar po namin, Batac, Ilocos Norte po. Malaking bagay po kasi yung paggawa po ng Mickey po sa amin. Kumbaga po, doon po kami kumukuha ng pang-araw-araw na pamumuhay mula po ng bata po kami po. Hanggang ngayon po na nagkaroon ng sariling pamilya at doon po kinukuha po yung pang-araw-araw po na pamumuhay po namin. Simula po nung ako po yung nagtinda na po ng Mickey, nakakaluwag-luwag na rin po tayo sa buhay, nakakabili ng mga sasakyan, mga motor po, ganun po. Kumbaga siguro po ay simula po kasi ng bata ito na yung kinagisnan ho naming hanap buhay. Tinutuloy-tuloy lang po namin at saka nagiging passion po na sa ganitong larangan po ng hanap buhay ay kumbaga dito po ay nahanap po namin yung kasiyahan. Ako po kasi ay hindi ko po ginagamit ang social media po. Ang talagang ginagamit ko po ay yung mga customer po na mismong sila po yung nagre-recommenda na maganda po yung produkto namin dito po. Dito kasi sa Batac, lahat po kasi ng mga kainan ay nagtitinda po ng Mickey po. Ang kaibahan po sa amin, kami po yung gumagawa mismo dun sa noodles po namin. Hindi po namin binibili sa market po. Yung noodles po kasi namin po ay pag ginagawa po namin, na-serve agad, hindi po luma, hindi po na-stock. Araw-araw po bago po yung noodles po namin. Pag yung sanitation po, sinusundan po natin yung safety protocol po ng ginagamit ng CSO ng City of Batac po para mapanatili po natin yung quality po ng product po. Masaya po kasi kumbaga nagiging kasama po tayo sa history ng Batac po na kumbaga nagiging tatak po tayo na binabalik-balikan po ng mga tao at saka mga turista po na pumupunta po dito sa Batac po. Ang inspirasyon ko po ay yung mga magulang ko po na sila po mismo yung nagsimula sa itong kabuhayan po na ito na paggawa po ng Mickey po. Kasi legacy na po nila ito po. Natuto po kami nung mga bata po kami na tinuturuan po kami ng aming mga magulang na paggawa po ng noodles ng Mickey po ay parang napapasa po namin sa ibang henerasyon po. Itinuturo po rin namin sa mga anak po namin na yung kinabubuhay po namin ngayon ay kung saan kami nagsimula. Gusto nilang sundan yung legacy po ng aming mga magulang po. Dumaan man sila sa mga problema, pero tuloy-tuloy lang ang kanilang pamilya sa pagtataguyod ng hanap buhay nila. Ang major ho na pagsubok na nakarap namin ho ay yung pandemic po. Kasi kumbaga nung pandemic lalo na po nung nag-lockdown po. Limited lang po yung movement ng mga tao. Hindi po lahat nakakalabas para bumili po. Wala pong kita. Wala pong balik yung kita po namin. Kumbaga yung puhunan po lang namin ay nag-iikot lang po, hindi po tumutubo. Pero nung pagkatapos pong ilip po yung restriction po ay doon po unti-unting bumalik po yung magandang kita po ng aming kinakabuhayan po. Nadagdagan pa ang pwesto ni Kuya Reggie at nananatiling masaya ang kanilang pamilya anuman ang mangyari. Hindi nila dapat maliitin yung paggawa ng isang Mickey po dahil isang marangal po na hanap buhay. Masasabi kong matagumpay ang paggawa at pagtinda ng Mickey po. Umasenso po yung buhay po namin po. Awat sa tulong po ng ating Panginoong Diyos po. Ay siya po ang gumabay at nagbigay po ng mga biyayang pinagkalob niya po ngayon sa amin. Maaring sa iba ay simpleng bagay lang ito pero sa amin po bilang biyaya na bigay na galing sa ating Panginoong Diyos po ay isang napakalaking biyaya po para sa aming sambayan po. Bilang ho pagtanaw po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos po ay patuloy po kaming naglilingkod ng masigla po sa ating Panginoong Diyos po. Sa ngayon po ay kami po ay sambayan po ay tumutupad na bilang isang may tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Sa haba ng panahong pinagkakitaan nila ang Fresh Mickey, sumasampalataya si Kuya Reggie na hindi kailanman napapatid ang patnubay ng Panginoong Diyos sa kanila dahil patuloy silang susunod at magbibigay kasiyahan sa Diyos.
Proud ako na gumagawa at nagtitinda ng Fresh Mickey dahil trabaho ko to.